What's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review and testing po tayo nitong bagong repair natin guys na power amplifier. Yan, so dinala to dito guys last week. Bali yung problema nito is yung channel 1 is sunog talaga, nabutas pa yung kanyang mainboard. So sirang-sira na talaga. Tapos dito sa channel 2 mga guys ay shorted din siya guys, naapektuhan yung kanyang amplifier section. So ngayon guys, yung ginawa natin is ni-repair natin yung channel 2. Na-fix na natin to guys. Goods na to. Tapos yung channel 1 ay nag-order tayo sa online Shopee ng replacement board na swak dito sa kanyang pinaka-transformer. Yan. So bago natin ipasilip mga guys, no, papakita ko muna guys dito sa harap yung kanyang pinaka-design, no. So, brand name pala nito guys ay DXB. Model niya ay L5000.1 Plus. So, sa kanyang harap guys, napaka-solid. Makapal yung kanyang handle. Yung kanyang front panel niya guys, sobrang kapal. Ayan. So, nandito yung kanyang power switch sa pinaka-center. Oh. Nandito yung channel 1 and channel 2 volume control. Tsaka yung kanyang signal indicator. Nandito yung active, protect, signal, tsaka clip. So, sa kanyang likuran guys, papakita din natin. Yan. Sa kanyang likuran guys ay common design na. Channel A and channel B input, tsaka yung link. Meron siyang active na high pass, tsaka low pass. Yan. Pwede siya sa stereo, parallel, and bridge. Yan. Dito sa loob guys, nandito yung kanyang fan. Yan, isang fan sa channel 1, isang fan sa channel 2. Yung kaniyang fan guys ay 12 volts na malaki. Yan. So, sa kaniyang laman guys, nandito yung kaniyang pinaka soft start. Mayroon siyang transformer sa soft start, no? Separated siya. Tapos, yung kaniyang pinaka transformer, sobrang laki. Tapos, pure copper. Malaki yung ampere na ginamit dito guys, oh. Kitang-kita natin na sobrang kapal yung kanyang windings. Ayan. Dito sa kanyang supply mga guys, pasilip natin. So, yung pinaka-supply niya sa amplifier, yung kanyang high voltage ay 108 volts. Ayan. Tapos yung mid voltage ay 53 volts. Ayan. So, high voltage niya guys ay 106 ba? Oh, 106 volts. Yan, zoom natin. Yan. So, meron siyang 106 volts para sa high rail. Tsaka sa low rail niya is 53. So, itong design na to guys ay Class H, yung kanyang circuit board sa kanyang amplifier. Yan. So, yung kanyang 14 volts para sa input buffer. Yan. Tapos 12 volts sa blower. Yan. So dito guys sa kaniyang amplifier section is dalawang bridge type na diode para sa high rail and low rail na voltage. Sa kaniyang pinaka capacitor mga guys ay meron siyang brand na Rubicon. Model ay 10,000 UF with 80 volts. Yan. So, meron po siyang 12 pieces na capacitors. Ayan. So, sa kanyang mainboard guys, ito yung kanyang original na design, no? Class H na circuit design nitong DXB L5000.1 Plus. Ayan. So, okay naman yung kanyang design sa kanyang circuit guys. Yung pagbukas ko dito guys, yung pinaka tansya ko lang dito guys, kaya siya nasira yung kanyang channel 1 tsaka sa channel 2 is maraming dumi yung kanyang heatsink. Yan, mga insekto. Yan. Siguro hindi ito na maintain ng paglinis. So, nagkakos ng shortage sa mga insekto. Tapos, yung kanyang input buffer dito guys, oh, SMD yung gamit. Pero, kadalasan ngayon sa mga power amp, yung preamp module nila is naka-SMD na. Pero dito sa kanyang mainboard ay pure po yan, walang SMD.
So, sa kanyang output power guys ay NGW yung ginagamit dito. Yan, NGW 0281G. So, sa kanyang output guys, power sa kanyang original, meron siyang OPT na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pairs output power transistors dito sa kanyang original. Ayan. So, yung kanyang speaker relay. Dito sa channel 1 guys, bagong circuit board po ito. Bali, replacement lang natin to, no? Dahil wala namang gaya nito na circuit board kasi sa kumpanya po ito ng DXB. So kaya naghanap ako guys sa Shopee na pwede dito sa kaniyang transformer na 106 volt yung kaniyang high voltage. Samantalang itong kinabit natin guys, yung required na power supply dito na transformer ay 120 volts. So carry lang guys dito sa ating board dito sa transformer. Yan, kasi yung required talaga dito sa kinabit natin ay 120 volts, samantalang ito is 106 volts lang. Pero okay lang naman guys kasi malaki naman yung ampere dito sa transformer. Tapos kapag na-filter na po ito is abot po ito ng around 120 plus na DC. Yan, so ito guys, yung ginamit pala natin dito is Drain Audio po ito na Raptor. Yan, ilalagay ko na lang dito sa video guys, yung link kung saan natin to pwede nabili. Yan, so ito, kagandahan dito sa circuit board nila is meron po siyang fuse sa positive at negative. Yan, tapos ito yung step high rail and low rail section. Yan guys. Yung gamit natin dito na MOSFET ay 3 pairs na FDA 59 and 30. Tapos diode more 30 60 PT. Tapos NGW na same value dito. Yan. So, ginaya ko lang dito guys yung kanyang original output power. Tapos, ginaya ko lang yung ginamit dito para same po sila ng output power. Yan guys. So, NGW din yung kinabit natin na output power. Tapos, yung kanyang output power dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pairs din na output power yung ginagamit. So, 8 pairs dito sa bago nating amplifier board. Dito naman guys, sa original niya is 8 pairs din. So, same lang sila guys. Tapos, yung dito guys, oh, medyo mahaba tong board natin. Yan. So, pinagkasya lang natin. Yan. Tapos, yung isang driver doon is nilagyan lang natin ng heatsink niya. Yung kasya lang sa kanya. Tapos, kapag bibili tayo ng ganito guys, ng circuit board ng Drain Audio Raptor, ay ito lang yung kanyang main board. Yan. So, yung kulang nito is, kapag bibili tayo itong diode, tapos 3 pairs na MOSFET, tapos 8 pairs para sa OPT, tapos 1 pair para sa driver. So, bali 9 pairs lahat yung magagamit natin na transistor, tapos 3 pairs na MOSFET, tsaka 1 pair na diode. So, itong relay guys, ayan, pinalitan lang natin ng relay. Ito yung relay ng original, ng gaya nito. Kasi yung required dito na supply sa kanyang relay is 24 to 30 volts. So, pinalitan natin. Kasi yung supply dito guys na patungo sa board is 12 volts lang. Walang 24 dito. Ayan. Puro 12 volts. Kaya pinalitan lang natin guys ng 12 volts na or
10 volts siguro to yung relay niya, 12 volts. Yan, basta nasa 12 volts. So ito gagana na to dahil kapag yung original na relay yung ginamit natin is hindi siya mag open, hindi siya magagana kasi 12 volts lang yung supply. So ito pinalitan lang natin ang relay na 12 volts para gagana siya. So ito goods na to, na fix na to talaga natin. Tapos yung input buffer nito is meron din tayong pinalitan na parts dahil open yung capacitor. Ayan. So overall guys, ito na yung channel 1 natin, itong Drain Audio Raptor. Tapos yung channel 2 guys ay original na mainboard. So magbibigay pala ako ng sukat nito guys sa amplifier na to bago natin i-testing. So yung lapad pala nito guys ay 19 inches. Yan, pagkasama yung kadagilid niya. Tapos yung pinaka size niya ay 17 and 1/4. Yan. Yung dito naman guys, haba niya kapag kasama yung handle nasa 21 and 1/4. Kung dito lang guys ay 18 and 3/4. Yan. Tapos yung kanyang height, yung height niya ay 5 inches and 1/4. Ayan. So ngayon guys, titesting natin, oh. So nakatest na tayo ngayon ng almost 2 to 3 hours. Pinatugtog muna natin bago natin binablog. Yan, naka overall test na to. So good condition na tong power amp na to. Yan. Kasi bago ko mag-vlog guys, tinetesting ko muna ng matagalan na oras bago ko siya binablog para goods na talaga. Kasi ito mga bagong repair natin, kailangan i-test talaga natin ng medyo mataas na oras, no. Yan. So ito yung gamit natin pang testing ngayon, X-Vibe na P3 Bluetooth receiver po ito. So naka-input tayo channel 1 tapos parallel yung input mode. Yan. So hindi tayo gumamit ng high and low pass, yung active crossover. So ito power natin guys. Yan. Bali yung nakaload na speaker dito guys ay dalawang full range natin na D12 Joson stage 12 1000 watts, tapos meron tweeter na 300 watts. So ito magpi-play tayo ng music. Battle mix lang yung gagamitin natin ngayon para hindi tayo ma-copyright. Search lang natin dito, battle mix. Yan, battle mix yung gagamitin natin para hindi tayo ma-copyright ito. So credits tayo kay Ken Gania sa napakalupit na mga remix. Yan, dito tayo kumukuha ng music kapag nag sound test. So test natin yung channel 1. Volume natin nasa 80% yung volume natin cellphone guys. Ito yung tunog sa bago nating ampli, bagong board, Drain Audio Raptor. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi man lang uminit. John Albert Baez Remix. So dito naman tayo guys sa channel 2. Ito yung tunog sa original niya na board. Tabunan kasi guys yung sa
Yan, ito yung channel 1. John Albert Baiz Remix. So, pansin ko dito guys, mas malakas yung sipa dito sa bagong board natin na Dream Audio. No? Dinig nyo yung kanyang pinaka parang mid compare dito sa channel 2. Anong gusto meron ka ba? Ha? Yan, more on mid high yung settings dito amp design na to. Compare dito sa channel 2. Yan, parang more on bass. So, sabihin natin. John Albert Baiz Remix. You know? So, yan guys, na review and testing na natin din itong klase na power amp, no? Tapos, yung amplifier na to is sobrang ganda. Yan, so, matagal mag-response ng init. Ito kasi kaganda ng mga NGW guys, no? Yan, matagal mag-init. Yan, no? So, maganda din guys yung itong klase na power amp. Kagandaan dito, malaki yung kanyang transformer, tapos malaki yung amperahe. Yan. Tapos yung kanyang design sa kanyang input buffer, okay din. Maganda din yung kanyang output. Kaya siya, maganda din yung quality yung output niya dahil dito sa input buffer niya guys. Yan. So overall guys, yan po yung video natin ngayon dito sa bagong repair natin na DXB L5000.1 Plus. So yun lang guys yung video natin. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat.